Hi guys! Welcome to our channel, Joyride Trip! Let's go! Okay, so for today's video, ang aming gagawin ay sasabihin, ikikwento namin sa inyo, bibigyan namin kayo ng tip and idea about sa preparation ng wedding. Our wedding! Paano kami nagsimula i-prepare, kung ano yung una namin ginawa, kasi kung katulad nyo, kung nanonood ka nito ngayon, meaning, naghahanap ka ng idea kung ano yung first step, second step, diba? Yan. So, para magkukwento lang kami sa inyo ng mga ginawa namin. Kasi, ang preparation namin ay ilang months ni? Almost 2 months. Oh, almost 2 months yung naging preparation namin sa aming intimate wedding. So, yung ginawa namin is church wedding, Christian, pastor yung nagkasal, and sobrang simpleng wedding lang. Ang aming budget ay 40, yeah? Yes. 40K. Yan. So, ang una naming pin-repair talaga, kasi as a bride kasi, excited, diba? Hindi akong bukla. Yung as a bride kasi, masyado tayong malikot yung isip natin. Marami tayong gustong gawin, marami tayong mga gustong mangyari sa wedding natin, ganyan. Pero, hindi natin yun masisimulan kung hindi natin dapat na-prepare muna yung ating number 1 ay i-process nyo muna ang inyong Sinumar or Certificate of No Marriage. Yun yung una namin ginawa na i-process. Doon, nag-prepare kami ng 210 pesos. You need to prepare your Sinumar para maging maluwag na yung heart nyo na, okay, kailangan na namin tuloy na yung wedding, ganyan, para maka-start na. Tapos nung nakuha namin yun, on the next day, nag-process na kami sa City Hall. Actually, mabilis lang sa City Hall, basta meron lang kayong Certificate of No Marriage or yung Sinumar. ID, siyempre. Ayun, valid ID, government valid ID, and yung original PSA nyo, original lahat yun ha, and yung inyong sedula. So kami, kumuha lang kami dun sa City Hall kasi wala kaming nadalang sedula. 75 pesos yung bayad sa City Hall namin ng each ng sedula. Mayroon din kayong atin na parang seminar. Yeah, seminar. Doon sa bago kayo ikasal. So, tungkol yun sa family planning. Doon yun malalaman. Seminar, guys. Pero, 5 years pataas na kayong nagsasama, live-in, meron na kayong anak, ganyan. So, kahit hindi na kayong mag-attend ng seminars, 18 years old to 25 years old, kailangan ng parent consent. So, during pagkukuha kayo ng inyong marriage certificate, or magpaparegister kayo sa civil registrar, kailangan yung isama yung parents nyo para patunay or nag-a-allowed sa inyo na kayo ay pwede or magpakasal. Yun. So, i-process nyo yun. After nun, makukuha nyo rin agad yung 4 na copy ng inyong marriage certificate. 4 yon, original copy. Bawal yun siyang dumihan, bawal siyang sulatan, bawal magkamali, bawal matupi. Kasi yun yung ibibigay nyo sa pastor para isosolemnize. Ilalagay niya yung mga witnesses, which is yung mga ninang and ninong nyo doon sa marriage certificate para mag-sign ng witness during the ceremony, wedding ceremony, na kayo ay kinasal na. Yon. After na ng Sinumar, naka-registered na kayo, nakapalista na kayo, meron na kayong hawak ng marriage certificate, and naibigay nyo na sa pastor nyo yon. So, wala na kayong problema. Ang gagawin nyo is to prepare na ng inyong mga gagamitin during ceremony. Okay, syempre, kami, as a husband and a wife, you know, or a bride and a groom, ang una naming pin-prepare, syempre, ay ang pin-prepare namin yung mga names, tinanong namin, kinonfirm namin yung mga gustong magninang, ninong,
and then yung mga abay namin. Kasi, di ba nga, yung budget namin is 40,000 lang. So, yung ginawa namin, hindi kami nag-rent nung mga damit namin. Lalo na sa mga abay, tsaka sa mga ring bearer, ganyan. Ang ginawa namin is, sila yung pinaprovide namin ng ng mga damit nila na susuotin. Tayong mga babae, mga bride, or ikaw, soon to be bride, you know, yung bride, yung pipili ng motif, kung ano yung kulay na gusto natin. Sa amin, ako yung nag-decide ng kulay na may gusto naming makita sa wedding namin. Yung motif namin is color white and pink. So, ang nangyari, yung mga sponsor namin, bahala na sila kung ano yung gusto nilang isuot as long as white and pink yung kanilang susuotin, ganyan. Tapos sa mga abay naman namin, sila na rin yung bahala. Especially sa mga babae kasi 'di ba naka-gown sila. So, wala kaming pili kung ano namin sa kanila na sige mag-provide kayo. Pero syempre tinatanong namin na gusto ka namin maging abay sa namin, sa wedding namin. Okay lang ba kung kayo yung magpo-provide ng ng damit nyo na isusuot, ganyan. Okay naman sa kanila. Kasi parang na lang din nila, gift na lang din nila sa amin. Sa mga abay namin, ito yung sample pictures nila. Hindi sila pare-pareho ng damit. Sila lang yung nag-provide ng mga damit nila sa mga babae. Sa mga lalaki naman, sila lang din yung kasi para mas mabilis makahanap. So, black pants and long sleeve na white yung pinaprovide namin sa kanila. Kasi yung nakikita yung bow tie nila na pink, ako lang gumawa niyan, bride. Ako lang yung nagtahi niyan, ginawa ko yan, kinount ko sa kanila, binilang ko sila kung ilan. Tapos, binigay ko sa kanila during the ceremony na, yung araw na yon. Yun yung ginawa ko. Para pareho sila. Ang ganda tingnan, naka-white long sleeve, naka-black pants. Tapos sa shoes, basta black. Okay lang yan, kahit rubber shoes na black. Basta black, wala namang arte doon. So, siguro yung ginastos ko dyan, 60 pesos lang. Tapos, okay naman. Tingnan nyo yung picture, sobrang ganda. Diba? Yan. Akala mo, ang laki ng ginastos, pero yung totoo, 60 pesos na yung ginastos namin dyan sa bow tie. And then, sa mga flower girl naman, ring bearer, ganyan, sagot na rin ng parents. Siyempre, kinausap din namin na kunin namin si ganyan, na flower girl, ring bearer, ganyan. Yung susuotin nila, kulay pink, ganyan. Baka may pink siyang gown or anything na pwedeng masuot. Okay naman sa kanila. Actually, excited nga sila maghanap ng mga damit, ganyan. Parang gift na din nila sa amin. So, sa mga abay, wala talaga kaming ginastos. Diba, Han? Yun. Tapos, gown nating mga girls, sa groom na damit. Wala, hindi rin kami gumastos ng rent sa gown, ganyan. Kasi, yung gown ko, ito yon. Yan yung suot naming dalawa. Ayan, yan. Diba? Sobrang simple lang siya. Yung kay Hanhan, yung sasawa ko, yung damit niya na yan, all in, 500 pesos lang, nabili namin yun siya sa Relief, sa Ukay, di ba ne? Tapos yung sa akin naman, wala akong binayaran kasi yung mama ko yung nagtahi. So, nakasave na kami. Tapos, yung mga belo, ganyan, meron na si mama before. Meron na siya, siguro nung kinasal pa siya yun din yung ginamit ko. Tapos, yung shoes din syempre ng husband ko, niya na yun, shoes niya na yun. Tapos, sa sandals ko, 200. Sa TikTok namin in order. Actually, nasa TikTok ko yung link niyan. Yan, yung nakikita nyo doon. Meron yan doon na-review namin yan doon. So, if you want, kung bride ka, tapos gusto mo rin ng sandals, kasi silver yung gusto kong sandals. So, just visit my TikTok, our TikTok account. Sa mga flower, may ninong ako na nag-work sa sa printing shop. Binigyan niya kami ng maraming papel na kulay pink and white kasi yun yung motif. So, yun yung namin, yun yung ginamit namin para gawing mga flower. So, kung nakikita yung mga flower na yan is DIY, sobrang DIY lang yan. Yung mga flower na yon, ginawa lang namin siya every night. Bago kami matulog, gumagawa kami ng mga bulaklak, kahit makagawa kami ng 10 peraso, ganyan. 2 months, every night kami gumagawa. Imagine kung gaano kadami yung magagawa nyo, 'di ba? Kung ito nakikita nyo yan, siguro gumastos kami dyan ng yan. Ginastosan namin yan yung crepe paper na pink. Kasi crepe paper yung kailangan namin gawin dyan.
Yung fern, kung familiar kayo sa fern na pan-design, yung mga dahon-dahon, yun, yung kapatid ko nagkuha lang dun sa bundok ng ng mga fern. Sobrang daming mga fern. Yun yung ginawa namin para ilagay yung flower na ginawa namin, nagawa sa papel. Yun. Ay, sa aisle. Yun sa aisle ng church. Kung ito yung picture niya, yan. Ginawa lang yan ng papa ko, ni Gerald, tsaka ng kuya niya. Sila lang yung mano-mano niyan. DIY kami, guys. Hindi kami bumili, hindi namin narentahan yan. So, ginawa lang nila yan. Invitation naman. Siyempre, sa mga ninong at ninang, kailangan natin magbigay ng invitation, Yes. sa mga abay, sa mga family and friends na gusto natin maging witness sa ating wedding. Ako lang yung nag-layout ng invitation namin. Siyempre, yung husband ko is busy. Tsaka ako yung may laptop, ganyan. So, ako na yung nag-edit nun. Yung, siyempre, as a bride, siyempre, hindi pwedeng mawala yung inyong bouquet. So, sa bouquet, yan, ito. Yan. DIY yung bouquet ko. Bumili kami ni mama ng bulaklak sa mga store sa bayan. 150. Ako na yung ako na yung nagbuo, ako na yung nagtali. Hindi ako gumamit ng fresh flower. Nakamarush ako tapos doon ka nagagawin kasi nga sa ribo malalanta siya. So, ginawa ko na siya. Gabi din namin ginawa yung bouquet ko. Dalawa kami ng kapatid ko. Yun. Sa mga groom naman kasi wala naman silang masyadong, kasi pag okay na yung coat nila, okay na yung pants, okay na yung shoes, yung necktie, all goods na, pa gel na lang sila ng hair, tas okay na. And then, syempre, hindi pwedeng mawala yung sa ring. Yan, yung wedding ring nyo. Kami, ito, yung wedding ring na ginamit namin ay cost ng, how much is it? 600. 600 pesos. May kasama na yun siyang earrings, yung suot ko nung araw ng wedding ko. Mahaba, parang mahaba siyang ganyan. Yun, nabili namin siya sa Robinson. Nahirapan kami maghanap kasi ang laki ng kamay ng husband ko. Size 12. So, actually, yung nabili namin, size 11. Kasi wala na talaga, naikot na namin. Nag-ikot na rin kami sa SM, ganyan, dito. So, sa Robinson kami nakabili ng may kasya sa kanya na sing-sing. Ayan, na couple. So, sobrang simple lang siya. Ayan, plain lang siya. Tapos, nilagyan lang namin sa loob ng name namin, Joyrald. And then, okay na siya. Yun na yung ginamit namin for wedding until now. Yun yung hindi dapat mawala. Syempre, yung wedding ring nyo. Yun. Yung isa sa mga ninang namin, sa mga sponsors namin, sila yung nag-offer nung mag-take ng picture para makaless din kami. Tsaka, okay naman, kasi yung importante naman yung moment mismo ng wedding, family picture, di ba? Yun yung mga pinaka-importante. Tapos, syempre, meron din naka-set up na video ng ceremony namin. Kung gusto nyo makita, pwede nyo i-check dito sa aming YouTube channel. Yan, YouTube channel. Joyrald 3. Joyrald. Yan. Yung lalagyan ng ring, aras. tsaka ng coins, ng aras. Yung mama ko na yung gumawa nun. Ito yung picture. Ayan. Yan, di ba? Mama ko lang yung gumawa niyan, as in tinahin niya. Kasi nung naghanap kami sa NCCC niyan, yung cost ng isang unan is 400. So, 800 dalawa para doon. So, ginawa na lang ng mama ko. Magkano ba yung tela? Hindi, 75 ata yun yung pagkabili namin. Yung silk, yung makapal, para doon sa unan. Kasi yung ginawa namin, yung unan na malaki, 2 piraso para luluhudan namin doon sa altar. And then yung 2 para sa ring and sa aras. Tapos, syempre, as a bride and a groom, kasi medyo malayo yung bahay namin sa church, kailangan ng service or ng sasakyan ng isang bride. Kasi hindi ka pwedeng maglakad ng nakagown, baka naman. Ayan. So, sa amin, ito yan. Yan yung service na ginamit namin. Thank you sa maninong namin kasi yung ninong namin na 2, yun yung nag-provide niyan. Silang 2 yung nag-provide ng sasakyan ni bride. 'Di ba? So, wala na kaming ginastos sa sa car na ginamit namin. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat na hindi pwede mawala sa wedding is yung pagkain.
syempre, yung pagkain. Ang food namin, doon talaga kami nag-spend ng malaki. Gusto namin na after the ceremony, pag nagsalo-salo na lahat, maging masaya yung mga people, masaya yung mga ninong and ninang namin, yung mga pumuntang tao to witness our para maging sulit naman 'di ba yung pag-attend nila ng wedding nyo. So hindi kami nagpa-cater ng pagkain. And ito yung comment ng mga guests namin sa during kumakain. Sobrang sarap daw ng luto, masarap, nag-enjoy sila, ganon. At basta, lahat ng comment is good at happy ako, happy siya, happy yung family namin, happy yung mga bisita, busog bago umuwi. And B, may mga baon pa sila pag uwi. Pilipino tayo, hindi yun na hindi pwedeng mawala yun. Yung Pinapasasalamat na rin yun, guys. Ganun talaga yun. pa-thank you na rin namin sa kanila sa mga nag-help, sa mga nag-spend ng time. Yes. Ganun. 'Di ba? Yun, kasi sobra na rin naman yung food, tsaka hindi namin kayang ubusin yun, masisira yun. So, ang ginawa is, after ng kainan, lahat ng sobra, lahat busog na, yung sobra nun is, hinati-hati na sa mga tumulong, sa mga, yung mga gustong humingi ng ulam, ganyan, kanin, yun yung nangyari. And, syempre, bumili din kami ng cake. So, yung cake and wine, ito yun. Yan. Hindi siya bongga, but as long as may cake kami, may symbolizes yan. So, yung cake namin, 2-layer lang. Yan ay 780. Yung pagkabili namin ng cake. And then yung wine namin is, magkano yung wine natin? 260. Wine lang yung binili namin. Para sa amin lang yun ng para symbolizes of victory as husband, then the wife, you know. Yan. So, and then mostly na nangyari sa wedding namin is prayer talaga. Prayer. Guys. Yun ang pinaka-key nyo, guys, para sa successful, guys. Susi talaga ang prayer. And also, may rin kayo ng tulong sa mga kalapit nyo o sa mga kamag-anak nyo na pray din, na maging maayos yung flow ng ng kasal nyo. Siguro sa 40k na budget namin kung iisipin, sobrang short siya, sobrang liit niya talaga na pero ang importante doon kasi prayer. So, totoo yon sa mga bride na struggle tayo. Ako as a bride, umiyak ako, kailangan ko ng tulong ni ganito, ganun. Pero thank you kasi lumapit din talaga kami sa Panginoon, mag-asawa na prayer, Lord, ano yung gagawin namin, guide us, provide yung provision ni Lord talaga yung pinaka-importante. Wala kaming ibang nalapitan, wala kaming ibang hiningian ng tulong kundi yung Panginoon. Siyempre, yung mga tao na nandyan the day ng aming special day, sila yung mga pinadala ni Lord na tulong sa amin. Yan Correct. Yan. Kaya sabayan nyo ng prayer yung yung preparation nyo kasi magiging okay talaga siya at the end of the day kapag si Lord yung pinraya natin. Ayan. So kami, wala. Pag hindi na namin alam yung gagawin namin, parang, hala, ano nang next step? Ano ba magiging okay ba to? Nandun kasi yung yung pag-aalala. Pero ibigay mo siya lahat kay Lord. Mawawala yun lahat ng alalahanin mo. Guys, yun talaga ang pinaka-key, guys. Prayer, guys. Kapag sobrang bigat na, kasi may mga times kaming naramdaman na gano'n na, saan kami kukuha ng ganito? Anong gagawin natin? Ganito, baka gano'n. Umiyak kami kay Lord. Gano'n na, Lord, help us kung ano yung kailangan namin gawin. Gamitin mo yung mga tao na natutulong. And, thank you Lord kasi naging successful yung wedding namin sa tulong ng Panginoon. And then yung prayer talaga yung pinaka most important na gagawin mo. And read the Bible kasi may mga verses siyang ibibigay sa to remind you. Yun yung naging journey namin during preparation sa aming wedding. Guys. And thank you. And di namin sinabing gayahin nyo yung nangyari sa wedding namin, sa preparation namin. But still, sana may natutunan kayo. And if you think that this video is help you guys, don't forget to subscribe. And like! And share! Para matulungan naman natin yung ating mga soon-to-be groom and bride. Ayan. Maraming salamat po to support guys. And sa mga bago lang sa aming channel, welcome po and thank you so much. This is
Joyral Trip! God bless guys. God bless. God bless.